Si Nanay Luz at Tatay Nestor ang aming mga magulang. Mga magsasaka sila. Yon ang ikinubuhay ng aming pamilya ang magsaka. Isa pa sa ikinabubuhay namin ay ang pagluluto ng alak at pangingisda. Pero dahil sa pagsasaka, pagluluto ng alak at pangingisda, naitaguyod kaming 5 magkakapatid at nakapagtapos kami ng pag-aaral. Napagtapos nila kaming 5 magkakapatid na kahit mahirap ang buhay, ay ginapang kami para makapag-aral, para di daw namin maranasan ang hirap ng buhay, yung hamakin, yung matahin, at apihin ng ibang tao. Kasi kapag nakapagtapos daw kami ng pag-aaral, di kami ituturing na mangmang ng ibang tao at aapakan ng pagkatao namin. Napaka-strict ni tatay noon sa amin. Naalala ko pa na kapag manunood kami ng TV, sa gabi, pagtungtong ng 9:00 ng gabi, kapag nakahiga na yun, babangon yun at bigla na lang papatayin ang TV na walang pasabi-sabi. Kami naman ay lumbay, walang magawa, walang salita o reklamong magmumula sa amin. Matutulog na lang kami. Pero noong nakapagtapos na kami ng pag-aaral at nakapagtrabaho, kahit abutin pa yun ng madaling araw, wala na siyang pakialam. Kasi kami na yung nagbabayad ng kuryente. Pero sabi niya, malaki na daw kami at alam na namin ang tama at mali. Pero ni minsan, hindi namin yun minasama bagkus inisip namin na para sa ikabubuti namin. Sila ang magulang na hindi nagsabing, wag na kayong mag-aral, magtuloy sa kolehiyo kasi wala tayong pera. Bagkus ipinakita nila ang kanilang pagpupursige kasi porsigido din kaming makatapos ng pag-aaral. Nang nag-aaral ako ng kolehiyo, ipinangako ko sa sarili ko na makakatapos ako ng pag-aaral at hindi tutulad sa ibang di nakatapos dahil nabuntis. Natupad ko yun, ni minsan hindi ko naisip makipagnobyo habang nag-aaral ako dahil kita ko ang hirap ng aking mga magulang. Kaya itinatak ko sa sarili ko, sa isip ko, sa mga magulang ko, ipinangako ko na magtatapos ako ng pag-aaral at ibabalik ko ang mga sakripisyo nila. Minsan, naiinggit kami sa aming ibang kamag-anak kasi pinapag-aral sila, ayaw naman nilang mag-aral. May pampaaral, pero di nag-aaral, bagkus nagbibisyo. Ang gusto kong course noon ay nurse. Pero dahil sa kakapusan ng pera at di namin afford, napunta ako sa kursong BSBA Management. Sa pagsasaka, pagluluto ng alak at pangingisda, binuhay kami nila tatay at nanay. Pinaaral nila kami. Ang gabi, ginawa nilang araw. 1:00 ng madaling araw, aalis si tatay para maghudhod, maglumpot, manghuli ng isda. Tuwang-tuwa ako naman pag darating na si tatay galing sa panguhuli ng isda. Paglulumpot, paghudhod. Kasi ang daming hipon. Lolokohin naman ako ng 2 kong kapatid, si Kuya at si Tutoy na. Ayan na naman si Nini, madami ding huli. Sa hawong nga lang. Kapag si tatay naman ay magluluto ng alak, aalis yun madaling araw, babalik gabi na din. Noon, mura pa ang alak. Yung isang container, 200 pesos to 250 pesos lang. Gagawin naman ni nanay, ihahanap ng buyer. Tapos yung buyer, babarating pa si nanay. Pero dahil sa kakapusan, pinapatos na din ni nanay para kami may pambaon at pantuition. Minsan, nakikita namin si nanay na nagpapahid ng luha. Sasabihin sa amin, wala, napuwing lang ako. Pero alam na namin kasi malalaki na kami. Nay, lahat ginawa. May pagpapalayan pa yan, pagsisilot, panguhol, pagbibilad ng palay, magbibenta pa yan ng isda o hipon. Paggagawa pa yan ng pawid at ibebenta nilang pawid para maging pera. Para may baon kami. Lahat ginawa nila para lang kami ay maigapang sa pag-aaral. Napaka-responsable nilang magulang. Kaya naman ngayon, ibinabalik lang namin ang kanilang nagawa at naiambag sa buhay namin. 5 kaming magkakapatid. Si Kuya Nilo ang panganay, ikalawa ako, ikatlo si Tutoy, ika-4 si Bibot, at ang bunso ay si Nestle. Si Kuya Nilo, bilang panganay,
ginampanan niya ang kanyang tungkulin. Bilang panganay, tuwing Sabado at Linggo, nagpapaupayang kasama si Tutoy. Tuwing talo ka ng palay, nagtatalok sila. Nangunguhol. At tuwing anihan, sumasama sila sa pag-aani, pagsisilot, pagtitracer, para sa araw ng Lunes may baon kami. Ang kuya namin, hindi siya matalino, pero madiskarte siya sa buhay. Puro palakol nga ang grades niya nung elementary at high school. Lagi silang na-late ni kuya. Naalala ko kasi, bago pumasok sila sa school ni Tutoy at kuya, uutusan pa yun ni tatay sa umaga. Sasabihin ni tatay, Nilo, mangarit kayo, maghudod kayo sa madaling araw. Mag-weather muna kayo at maglinis muna ng koral ng baboy. Kasi may alaga kaming baboy noon. Di naman kadamihan, 1 o 2 lang naman, pandagdag pag nabenta sa pangailangan namin sa school. Kaya pamanhin po sa lahat ng mga naging teacher ni Kuya at Nilo at Tutoy kung pumapasok sila sa school na laging late. Kasi kapag si tatay ay may sakit o may lakad sa munisipyo, inuutos ni tatay yung kanyang gawain sa dalawa ni Tutoy. Kasi isa din si tatay sa konsehal dito sa aming barangay noon. At syempre, hindi din maiwasan yung mga taong mapanghusga at kontrabida na akala mo ay may ambag sa buhay namin. Bakit daw kami sabay-sabay na nag-aaral? Gayong wala daw naman kaming pera at baon na sa utang ang aming mga magulang. Pero ni minsan, hindi namin minisama ang mga negatibong komento at naririnig laban sa amin. Bagkos ginawa pa namin inspirasyon sila. At ginawang positibo na balang araw, makakamtan din namin ang aming nais. Na bandang huli, magtatapos kami ng pag-aaral at maiaaho namin sa hirap ang aming mga magulang at matulungan pa ang iba naming mga kapatid. Salamat pa din sa kanila dahil naging inspirasyon din namin para kami 5 magkakapatid ay makatapos ng pag-aaral upang sa gayon wala nang iisipin sila nanay sa mga pangailangan kaya na namin i-provide para sa kanila. Nang isa sa amin magkakapatid ay nakatapos ng pag-aaral at pala ring makapangibang bansa, si Kuya Nilo yun. Seaman ang natapos niya. Kaysa magsiman o sumakay ng barko, pinili niya ang unang opportunity na dumating sa kanya kasi kailangan namin. Nang makaalis siya ng bansa patungong South Korea at makapagtrabaho sa tulong ng aming pinsan si Edgar, pinahiram siya ng pang-placement fee na halagang 140,000 at unti-unti din niyang nabayaran. Nang nasa abroad na si Kuya, ikalawa niyang binayaran ang mga utang ng aming mga magulang dahil ng mga nag-aaral kami. At tinubos ni Kuya ang mga alahas na napasanla na souvenir pa nila noong nag-aabroad pa si tatay sa bansang Saudi Arabia. Sanggol pa noon si Tutoy, 3 sa amin. Nang maisipan ni tatay na mga ibang bansa, tumigil lang si tatay pag-abroad noong grade 6 na ako. Kaya ang malaking age gap ni Tutoy, 3, at si Bibot yung 4 dahil matagal din si tatay ng ibang bansa. Mag 21 years old ako, si Kuya noon, nang umalis ng bansa. Ganon din ako, 21 years old. Si Tutoy, 21 years old, at si Bibot, 24 years old. Si Nestle at nanay lang ang di nakaalis ng bansa at hindi nakasakay ng eroplano para makapagtrabaho ng ibang bansa. Ako, sa bansang Taiwan, 85,000 ang placement fee. At si Tutoy sa South Korea, 200,000 ang placement fee. Si Kuya lahat ang nag-provide noon. After ko mag-Taiwan, nag-Korea din ako. Wala nang malaking placement fee kasi ang pagsilik na ay government to government. Pipila ka naman sa haba para maka-exam. May time pa na doon na kami natutulog sa pila. Dadaan ka naman sa butas ng karayom bago ka makaalis papuntang South Korea. Nag-exam kami noon, 10,000 katao. Sa 10,000 katao, 2,255 lang ang nakapasa. At isa ako doon sa pinalad na makapasa.
sa Korean language. After 2 months nang lumabas ang result ng exam, na-select ako ng aking employer bilang factory worker. After 4 months ulit, total 6 months, ako, naghihintay, ay pinalad makapunta sa South Korea. Noong sumasahod kami ng basic salary pa noon ay 40K pang isang buwan. Pag OT-OT ka, wala kang pahinga, isang buwan, makakasahod ka ng 100,000 sa peso. Pero kung dun mo din gagastusin ay wala din. Kasi mataas ang standard of living doon. Alam ko sa ngayon ang basic na doon ay 80K, wala pang OT yun. Sa murang edad namin, 21 years old, lakasan lang ng loob ang baon namin. At panalangin na magiging maayos kami sa bansang pupuntahan namin. Nag-aaral po noon ng aming 2 kapatid, kaya kaming 3, lahat ng sahod namin ipadala namin kay nanay at tatay. Nang time na din na yun, pinagpagawa namin ng bahay sila nanay at tatay. Si Tutoy ang may malaking ambag sa bahay. Naibili din ni Kuya si tatay ng tricycle. Kasi naipagbili noon ni tatay nang mag-abroad siya papuntang Saudi Arabia ang kanyang tricycle. Kasi si tatay noon, nung binata pa siya, tricycle driver siya. Siya ang nagpagatas kay Edgar noon at sinabi sa lula namin na kunin ang isa sa kambal ni Tia Fe. Dahil sa tuwing iiyak daw ang 2 kambal ay nagkukulubong na lang si Tia Fe. Kaya pinakabunso nila si Edgar. Kwento ni tatay sa amin. Sabi nga, kung anong itinanim mo sa kapwa mo ay iyong aanihin. Natulungan kami ni Edgar sa pang-placement fee noon kay Kuya. Natulungan din ni tatay si Edgar nang sanggol pa lang siya. Nabili din ni tatay ang dati lang na palayan na sinasaka niya. Pati mga gamit sa palayan ay naiprovide, traktor at tracer. Nakatapos din ang 2 pa naming kapatid, si Nobil at Nestle. Spoiled ang 2 naming kapatid sa amin. Sila hindi nakaranas sila ng hirap na gaya ng naranasan namin. Kahit anong hilingin nila ay bigay naming 3. Kuya, ate, kailangan namin ng laptop. Kuya, ate, kailangan namin ng encyclopedia. Pero mabait naman sila at tinumbasan din nila ang hirap nila tatay at nanay sa palayanan at hirap namin sa abroad. Nagtapos silang 2, kaya naman noong year 2017, graduation ni Isle, naghanda kami bilang pasalamat. At nakatapos kami 5 magkakapatid kahit mahirap at kapos sa buhay. Hindi hadlang ang kahirapan para di magtagumpay sa buhay. Marami kaming dapat ipagpasalamatan. Una ay ang Diyos, ikalawa ay ang aming mga magulang na napakaresponsable. Sila ang buhay na bayani sa aming puso na lagi nilang turo sa amin na magmahalang kaming magkakapatid at kung sino ang hirap sa buhay ay tulungan at huwag pagdamutan. Ikatlo, ay kaming 5 magkakapatid na nagtulong-tulong para makatapos ang bawat isa sa amin. Ika-4, sa mga taong tumulong noong walang-wala kami. Habang buhay naming tatanawin yun at hindi namin makakalimutan kung sino man kayo. Salamat po sa inyo. At huli, sa mga taong nanghamak sa amin at nanghusga sa amin. Kayo ang naging inspirasyon namin para kami magpursige sa buhay na balang araw kami ay magtatagumpay at aangat sa buhay. Ika nga, bilog ang mundo. Maaari kayong nasa itaas at kami ang nasa ibaba. Pero pakatandaan, bilog ang mundo. Pero salamat pa din sa inyo. Di man maganda, pero kinapulutan namin ng aral na sa mundong ito, kung wala kang pera, mahirap ka, baliwala ang turing sa iyo. Itsyapwera ka lang sa kanila. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya. Kada may okasyon o birthday ng aming mga magulang ay pinaghahandaan namin, ipinapasyal namin sila kasama ang buong pamilya, kasama ang kanilang mga apo para habang kaya pa nilang mag-travel, makapag-banding, may memory silang may iwan sa kanilang mga apo. Madalas, si Kuya Nilo at Bibot ang di namin nakakasama kasi on board sila. Kaya naman t-shirt na lang at palaging memory nila. T-shirt, yung memory nila, yung una, trip to Enchanted, kulay yellow. Yung ikalawa, trip to Ocean Park,
kulay blue. At yung ikatlo, trip to Baguio. At ngayong fourth family trip namin na darating na birthday ni tatay, ay hindi na namin sila makakasama. Kaya napakahalaga sa pamilya na magulang ang huwaran ng mga anak nila. Si nanay at tatay ang buhay na bayani sa aming puso, na kahit mahirap ang buhay, kung sama-sama at tulong-tulong ay malalampasan at mapagtatagumpayan ang nais. Sa ngayon, di pa din maiwasan ni tatay at nanay na hindi tumapak sa palayanan. Kasi doon sila nasanay. Sabi nga namin ay paalagaan na lang sa iba ang palayan. Lalo daw silang manghihina kung wala nang gagawin na kahit nirarayuman na ay nagpapalayan pa din. Kaya ang laging turo ni nanay at tatay, dapat marunong kayong lumingon sa inyong pinanggalingan at marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyo nung walang-wala tayo. Bilog ang mundo, minsan nasa iba, minsan nasa itaas ang buhay ng tao. God bless. Wow. Ay, wali. Wow, Micaela. Kaila. Wow. May pira din. din namin. Ano ito? May tinda ka dito ng butin. 2,000. Nanay, pwede ito yung pang araw-araw mo. Yung kaya Ate Gina yung pangkasal. Pangkasal. Thank you, Tutoy. Tali. Thank you. Wow! Wow! Kay Bella, kay Bibot. Happy birthday. Labas ko na, tingnan namin. Wow! Oh, pwede. Magsama ko niya. Wow! Regalo ni Becca.